Magandang gabi mga kapuso, ako po si Carly Andre B. Cabrera. Mag-uulat tungkol sa bagyong Ulysses. Excuse me po. President Rodrigo Duterte approval plans formula by his Typhoon Task Force to prevent a repeat of flooding in Cagayan Province and Marikina City. Experience during Typhoon Ulysses, international name VACMO. Excuse me po. Typhoon VACMO, known in the Philippines as Typhoon Ulysses, was a powerful and deadly Category 4 equivalent typhoon that struck the Philippines and Vietnam. It also caused the worst flooding in Metro Manila since Quezana in 29. Ngayong bagyo, maraming tao ang nasalanta noong November 8, 2020 hanggang November 15, 2020. Ay dumating si Bagyong Ulysses at maraming tinamaan ng Bagyong Ulysses. At marami din ang nasiraang excuse me po, at palay sa Pilipinas dahil kay Bagyong Ulysses at marami din ang namatay. 102 na katao at nasa 19 ang namatay sa mga landslide sa Cagayan, Ifugao at Nueva Ecija, bunsod ng Bagyong Ulysses. Excuse me po. Sa lakas ng ulang dala ng Bagyong Ulysses, gumuho ang bahagi ng Sito Tuweng sa Barangay Bitag Grande sa Bagaaw, Cagayan. Madaling araw ng Biyernes, 10 bahay ang nasira at patay ang 4 na miyembro ng isang pamilya. Sa Ifugao naman, 5 tauhan ng Department of Public and Highways, DPWH, ang namatay sa landslide sa Barangay Viewpoint sa Bukawe. Ayon sa mga otoridad, nagsasagawa sila ng cleaning operation nang gumuho ang lupa na sa 6 trabahador pa ang pinaghahanap habang nagtamo naman ng sugat ang isang nakaligtas. Sa bayan ng Quezon, Nueva Ecija, gumuho ang lupa sa 3 sito ng Barangay Runo. Kasalukuyan, nakaantabay ang mga rescue team at sa ngayon ay pahirapan ang cleaning operations sa tala ng city government. Halos kalahati ng seguridad ang lubog sa baha. Paalala, sa taong bayan, siguraduhin na may first aid kit. Nananawagan ang lokal na pamahalaan na lumikas ang mga naninirahan sa baybaying dagat. Maaaring magkaroon ng daluyong o storm surge at maaaring makasira ng mga kabahayan. Hinihikayat ang bawat pamilya na bumuo ng sariling first aid kit, kumpletong gamot at panlunas. Siguraduhin may gamot para sa mga sakit gaya ng lagnat, impeksyon, sipon, pagtatae, allergy, pagsusuka at iba pa. Dapat ay kumpleto rin ito sa mga panlunas sa sugat gaya ng alcohol, betadine at Band-Aid. Tiyakin na ang mga gamot ay hindi pa expired. Ang first aid kit ay ginagamit sa mga madalian na panggagamot. Kaya kinakailangan na kumpleto ang laman nito na gagamitin sakaling may kapahamakan o aksidente. Ito ay dapat naglalaman ng alcohol, Band-Aid, betadine, Band-Aid, thermometer, pito, flashlight at iba't ibang klase ng gamot. Emergency kit naman ay dapat may iba't ibang klase ng pagkain, delata, mineral water, damit, sabon at basic necessities habang nasa ligtas na lugar. Manatiling alerto at makinig sa balita upang malaman ang sitwasyon sa inyong lugar. Muli mga kapuso, ako si Carly Andre B. Cabrera. Excuse me po. From St. Thomas Montessori School of Maykawayan. Hanggang sa muli, paalam! Paalala. Nagagamitin sakaling may kapahamakan o aksidente, kapaharian, ba't kapaharian? Maninirahan sa baybaying dagat. Maaaring magkaroon sa Mandaluyong. Ako si Carly Andre B. Cabrera, mag-uulat tungkol. Ako si Carly Andre B. Cabrera.